Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Death toll sa pananalasa ng Bagyong Aghon nadagdagan pa. Ronda Pilipinas. Alitan umano sa Senado matapos ang Rigodon itinanggi ng bagong Senate President. Ronda Pilipinas. Panukalang batas upang i-regulate ang paggamit ng social media ipinanawagan ng DICT sa Kongreso. Ronda Pilipinas. At mamaya, matapos ang pananalasa ng Bagyong Aghon, tag-ulan, posible na bang ideklara ng Pag-asa? Alamin natin yan sa pamamagitan ng isang Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, halos 20 katao patay sa pananalasa ng bagyo sa India at Bangladesh. Ronda Pilipinas. Sa balitang pabalakasan naman, Barangay Ginebra, abot kamay na muli ang Philippine Cup Finals 2024. Ronda Pilipinas. Eto, mainit-init pa talagang pinag-uusapan sa social media kagabi pa. Anak ng veteranang aktres na si Eva Darren, kinundi na ang umano'y pambabastos ng fama sa kanyang nanay. Ronda Pilipinas. At tumalbog ang tseke na in-issue sa'yo. Nako, alamin ang kaparusahan mamaya sa Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Oh, malamig ngayon, umuulan, pagiging clingy. Hindi nga ba healthy sa isang relasyon? Alamin mamaya sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, 6 na katawang nasawi sa pananalasa ng bagyong Aghon. Ito kung kinumpirma ni Office of the Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Ayon sa OCD official, isang 14 anyos na babae ang namatay matapos mabagsakan ng puno sa Misamis Oriental. Gayunpaman, patuloy pa rin biniberipika ng OCD. O mabuti pa OCD nagbiberipika eh. Oo, ang 5 nasawi sa ilang lugar sa bansa. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 8 ang nasugatan sa Bicol and Northern Mindanao, bunsod ng malakas na pag-ulan. Ronda Pilipinas. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng malakas na pag-ulan bunsod ng bagyong Aghon. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 12,436 ang pamilyang apektado, katumbas ng 36,143 individual. Mula ito sa 268 barangay sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 7, Region 8 at National Capital Region. Umabot naman sa mahigit 4,000 pamilya o katumbas ng 16,000 individual ang nanunuluyan ngayon pansamantala sa mga evacuation centers. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. PBBM nagbigay ng update kaugnay ng sitwasyon ng bansa dahil sa bagyong Aghon. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Tumulak na patungong Brunei si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang state visit sa nasabing bansa. Ngunit bago tuluyang lumipad patungo sa Brunei, nagbigay muna si PBBM ng update hinggil sa sitwasyon ng bansa dahil sa bagyong Aghon. Sa kanyang departure speech, iniulat ng Pangulo na pinakaapektado ng bagyo ang regions 4, 5, 6, 7 at 8 kung saan 12,000 families o higit pa rito o katumbas ng 26,726 individuals ang pinakaapektado ng kalamidad. Nasa 3 airport at 29 na seaports naman ang naging non-operational o nagkaroon ng tigil operasyon at may 6 na lungsod at bayan ang nakaranas naman ng power outage. 13 insidente rin ng pagbahang na itala sa mga rehiyong naturan kung saan may naitala ring landslide o pagguho ng lupa dahil sa pag-ulan. Sinabi naman ni PBBM na nakapagbigay na rin ang DSWD ng 1.3 million pesos na halaga ng ayuda sa mga apektadong mamamayan. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang search and rescue operation sa mga lugar na pinakaapektado ng bagyo. Samantala, bandang alas 8:11 naman ng umaga nang makaalis ng bansa ang PR001 na sinakyan ni PBBM kasama sa First Lady Liza Arneta Marcos. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin natin ang pinakahuling report sa bagyong si Aghon at kung ano ang ating magiging weather. Kasama natin si Daryl Justin. Daryl, ano latest? Good morning Pilipinas. Para sa aking weather report, bahagyang humina ang bagyong Aghon habang kumikilos pahilagang silangan palayo ng Luzon. Sinabi ng State Weather Bureau na Pag-asa na ang sentro ng Aghon ay tinatayang nasa 315 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan na may taglay na maximum sustained winds na 130 kilometers per hour, pagbugsong umaabot sa 160 kilometers per hour at kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour. Idinagdag din ng Pag-asa na ang bagyong Aghon, ang unang bagyo na tumama sa bansa ngayong taon, ay inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng hapon o gabi. Pero sinabi din ng Pag-asa na inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Western Visayas at sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon sa susunod na 3 araw dahil sa hanging habagat. Wala na ring nakataas sa tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Samantala, makakaranas naman ang 27 lugar na inaasang aabot sa danger hanggang extreme danger level ang kanilang heat index. Kabilang na dyan ang Eastern Samar sa Leyte, Maguindanao, Pangasinan at Cagayan.
habang inaasahang tatama sa Danger Level Heat Index sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Pasay City na inaasahang aabot din sa 42 degrees Celsius. At bago yan, meron tayong trivia ng konti dito, Dennis. Pero alam nyo ba na ang tumbang preso, kahit na medyo makulimlim, alam ko yung mga bata naglalaro na dyan sa labas, ay isang natatanging tradisyonal na laro sa Pilipinas na paborito ng mga batang Pilipino. Ang pangalan ng sport na ito ay hango sa mga salitang Filipino na tumba na ang ibig sabihin ay to fall at preso na ang ibig sabihin ay prisoner. Nakakulong. Oh, preso, marami Okay. yan. At sinasalin sa fallen prisoner. Ang laro. Yun yun. At ang laro ay nilalaro sa mga bakuran, kalye at bukas na lugar kung saan ginagamitan ng lata at tsinela. Ayan, nilalaro ko yan dati. Kaya nga, kaya yung nung maliliit kami, wala kami mga sipon-sipon, ubo-ubo. Kasi lumalabas yung pawis nun eh. At saka iba na ngayon, yung mga bata mas prefer nila tablet, cellphone, computer. Di kagaya nun, bukod sa tumbang preso, naglalagay pa sa amin dati ng basketball court sa kalye. Ang dami yun. So, kids out there, ha? Subukan natin na maglaro-laro naman, lalo na kung maaraw at maganda naman ang panahon. Iyon. Okay, maraming salamat, Daryl. Okay, at yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Aabot na sa halos 3,000 pamilya na apektuhan sa 23 barangay sa probinsya ng Batangas. Gayunman, sinabi ni Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Officer Dr. Amor Calayan na unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tirahan ng mahigit 300 katao na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Kaugnay nito, kabilang sa mga pinaka-naapektuhan sa nasabing probinsya ang Batangas City, Calaca, Mabini at Padre Garcia. Gayunman, binigyan din ng PDRRMO officer na kasalukuyan pa nilang biniberipika ang kabuuang epekto ng bagyong Aghon sa probinsya, partikular na sa agrikultura. Wala pa po kaming, still has to be validated. Apo. Ang sa amin pong damage sa agriculture dahil po ng kahapon po habang nagsasagawa ng RD na ang OCD4, ang atin pong Regional Office 4, kami naman po ay nagva-validate ng result. Wala pa po kami official na maibigay sapagkat hindi, all things are to be validated pa po. Yan po ang tinig ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Amor Calayan sa panayam ng DWIZ Ronda Pilipinas. Alright, pag-usapan na ho natin ito dahil may mga magulang din na nagte-text sa akin. Mga magulang na yung mga kaibigan ko naman yun. Regarding dito sa, alam nyo, ayaw na ayaw ni Mrs. ito, itong virus na ito. Oo. Alam nyo kung bakit? Kasi ang tawag dyan ay flirt virus. Di ba? Ang mga jokes ko ngayon pangchuhin. Teka, nasa linya po natin, tamang-tama, magtanong tayo tungkol sa flirt virus na ito. Nasa linya po natin ng spokesperson ng Department of Health, ASEC Alberto Domingo. Doc, magandang araw po. Magandang araw, Dennis. Medyo kinabahan ako sa pangalan ko. Albert lang po. Nanay ko lang po yung nagsasabi ng Alberto pag nagagalit siya. Good morning! Sige. Okay, Doc. Kami po yung magtatanong dahil marami na rin kumbaga, nag-iisip ng grabe, nag-overthink. Ito bang flirt virus na ito ay kontrolado natin sa ngayon? Yes po, no. Ang ating, yung flirt, tinatawag namin yung actually KP2 saka KP3. Paliwanag natin, bakit mo siya tinawag na flirt? Yes. Para alam rin ng ating mga kababayan at hindi sila kabahan. Yung mga letrang F, L, saka RT, may mga katumbas yan, Dennis, na tinatawag nating amino acid. Okay. Yan yung mga pinamumuka ng virus sa kanilang spike protein. Yung letrang F ay phenylalanine, ang letrang L ay leucine, yung R ay arginine, tapos yung T, threonine. Yung maliit na letter I, dun sa salitang flirt, ibig sabihin nun, inversion. Kasi si F nagpalit sa L, si R nagpalit sa T. Kaya may isang scientist na matabang utak sa Canada, siguro wala siyang magawa, tinawag niyang flirt. So kami naman sa DOH, dahil tayo po ay mga doktor at
at mga scientifico, ginagamit po natin yung proper name, KP2 and KP3. Now, ito ang ating assurance, Sir Dennis, no, sa ating mga magulang. Nakita natin sa Singapore, ang taas, ang dami, 25,000 na kaso sa isang linggo, 3,700. Pero, ilan ang na-hospital? Mismong Ministry of Health Singapore ang nagsabi, mild yung kanilang nakita. At confirmed nila sa kanila na yung nagsisirculate is actually yung KP2. So alam natin sa datos sa ibang bansa, and even sa bansa natin, no, hindi pa natin alam yung resulta, inaantay namin yung resulta, may nakapila for sequencing doon sa ating Philippine Genome Center. Pero sabi nga namin, Dennis, ano man ang resulta ng sequencing na yan, mapa KP2, 3 o iba mang mga variant, nakikita namin yung mga ospital. At sa mga ospital natin, sa mga ICU, hindi dumadami yung bilang ng mga pasyente na confined dahil sa COVID-19. Actually, Dennis, yung sa ating dato sa Pilipinas, karamihan ng mga nag-test positive sa loob ng ospital, sila po ay inadmit na confine dahil sa ibang dahilan. Hindi dahil sa COVID-19. Yes. Hindi dahil sa COVID-19. Naging routine lang po yung checking. Kaya nakitaan ng COVID-19. So, we do not see a problem for now para sa COVID-19 KP2 and KP3 subvariants. So parang may mga, ano ba tawag doon? Mga people may comorbidity, yung may sakit na dati ang nakitaan nito. Yes, yes. And ang kanilang reason for admission is yung kanilang sakit, hindi yung COVID-19. Opo. So pag pinakikinggan ka namin, Asek, parang ang dating hindi tayo kailangan mag-alala, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Mismo, Dennis. Salamat sa pick up yung tono ng ating mensahe. Ayaw kasi namin sa DOH na nag-aalarma, pero ayaw rin naming kampante. So kami po yung tipong, meron pa yung Dr. Dihuba na nagko-consulta kayo, tapos yung doctor and transparent. Hindi namin itatago na, everything is fine. Mali yun. Hindi rin naman kami dapat delikado, magda-lockdown na tayo. Hindi ganon. Ang timpla ng DOH ngayon is, titignan natin yung datos, kumbaga yung laboratorio, ano bang sabi ng dugo natin, ganyan. Tapos sasabihin natin sa pasyente, ito ang sitwasyon. Kung tayo ay mag-iingat, magsusuot ng proper mask, hindi kailangan required sa properly, no? At naghuhugas ng kamay, tayo para magandang daloy ng hangin, tayo po ay hindi magkakaproblema. Iyon. So kailangan kahit pa paano, alagaan, palakasin natin yung resistensya natin para malabanan natin itong mga viruses na mga bago na lumalabas na Asek, ganun. Tama yan, Dennis, no? At although alam namin na mahirap, lalo na sa inyong mga nasa media at sa aming mga health worker, sasabihin natin, sleep well, good luck na lang kung meron tayong early morning show, di ba? O kung meron tayong mga duty. Pero let us do our best to actually get 6 to 8 hours of sleep. Yung ating dieta, dapat balance yung pagkain. Huwag tayong kumain ng maalat, ng sobrang matamis, di ba? Bakit? Yung mga comorbidities na sinasabi, yan yung mga non-communicable diseases, yung mga alta presyon, yung mga diabetes, yan yung mga napapasok sa ICU kapag hindi kontrolado. So doon tayo mag-iingat. Iyon, mag-ingat. Asek, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat din, Dennis, and good morning. Spokesperson po ng Department of Health, si Asek Dr. Bert Domingo. Ronda Pilipinas. Alberto, tinatawag sa kanya ng nanay niya pag nagagalit. So wag na nating tawagin Alberto. Bert na lang. Salamat, Doc. Thank you sa oras. So hindi natin kailangan mag-alala. Yung mga kumakalat sa social media na yan, wag niyong pinaniniwalaan yan. Mga siraulo talaga yung mga nagpo-post na yan na wala man lang confirmation ng mga eksperto. Kaya alam nyo, napaka-importante ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan. Napaka-importante niyang yung mithiin na yan, yung ating advokasya na yan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan. Diba? Kasi ang DWIC po ay laging tumatawag, nakikipag-usap sa mga eksperto. Hindi lang kami, pag may nabalitaan kami rito, go na agad, ilalabas na agad. Hindi, magtatawag tayo ng mga tamang tao, mga tamang eksperto, mga tamang otoridad para mag-guide ng tama ang ating mga kababayan. Amen? Amen. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Ito. Matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon, tag-ulan, posible na bang ideklara ng pag-asa? Narito ang isang Siyasat Special Report.
Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kapansin-pansin na ang pag-uulan sa dakong hapon o gabi. Napapadalas na rin ang mga pagbaha, partikular na sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng nagbabadyang tag-ulan. Gayunman, nilinaw ni Pag-asa Climatology and Agrometeorology Chief Annalisa Solis na bagamat kasalukuyang nakataas ang La Nina Watch Alert, may posibilidad pa ring maunsyami ito. Na sinasabi ng mga model kung sakaling matuloy ang La Nina ay mga around August, September, October season. So yun po yung possible po. Pero sa ngayon, since watch pa rin po ito, ay usually po may possible din po na pwedeng matuloy, pwedeng hindi matuloy ang La Nina habang nasa La Nina watch pa rin po tayo. May mga kailangan pa rin anyang ikonsidera upang ideklara ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan, lalo't nakakaranas pa rin ang bansa ng epekto ng El Nino. At least yung 7 stations or more than 50% ng mga areas na minomonitor natin mas satisfy yung total rainfall ng 25 millimeters or more on at least 1 millimeter of rainfall for 3 consecutive months. So ibig sabihin po, 3 sunod-sunod na araw, kailangan 1 millimeter or rains or more and dapat po ay magtototal na 25 millimeters. Ang pinagbabasihan po natin dito ay PENTAD, 5 days po, hindi 1 day lang. And tinitingnan din po natin dito yung wind criteria. Kailangan po yung prevailing wind natin ay mayroong westerly component para masabi na po natin na ito ay papasok na sa habagat. Therefore, magiging sufficient na yung ulan. Dahil dito, agad inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga local government units na ngayon pa lamang ay maghanda na upang maibsan ang epekto ng La Nina phenomenon. Ang buong mundo po ay nag-aharap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change. Pagbabago po ng panahon, extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon at sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay matindi naman na pag-ulan. Nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at sa mga karatig bayan na ng buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga nangunguna sa mga preparasyon ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority. Ayon naman kay Presidential Communications Office at Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, dapat paspasan na ang preparasyon ng mga nasabing ahensya. Bukod sa mga flood controls at mitigation measures, hinihikayat din ni Villarama ang mga local government units na patuloy na makipagtulungan sa mga national government agencies upang paigtingin ang mga hakbang kontra epekto ng La Nina. Kabilang po doon sa flood control po yung pagsasaayos po ng mga drainage, yung mga desilting po at saka dredging ng ating mga creek, ng ating mga ilog dahil medyo mababaw na nga po yung mga ito at hindi makasalo ng tubig. Yung nabanggit ko pong synergy doon sa ibang ahensya, yung sa NIA naman po, kung sabi ng Pangulo, kung meron po kayong projects for impounding facilities or reservoirs or high or low dams, dapat makiko-coordinate kayo sa ibang ahensya para gawin din po itong pansalo ng tubig na posibleng bumuhos po sa panahon ng tag-ulan at saka ng La Nina. So yan lamang po yung ilan sa mga ginagawa sa ngayon. Aminado naman si MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes na nagpapatuloy ang kanilang mga flood mitigation measures. Halimbawa na lamang niya nito ang paglilinis sa mga estero at paglalagay ng trash traps. Patuloy pa rin nadaragdagan ang mga basurang bumabara sa mga waterways na nagiging sanhi ng pagbaha. Linis tayo ng linis, ganito karami ang nalilinis. Bakit hindi nawawala? Hindi po yan nawawala dahil tuloy-tuloy din naman po yung nagtatapon ng basura na pag hindi po tama ang pagtatapon, marami po dyan ang nauuwi sa ating drainage system. Ano naman po ang intervention natin na ginagawa dyan? Siyempre yung atin pa rin pong tamang collection ng basura through the local government units. Ganon din naglagay po tayo ng mga trash trap. Ang trash traps po na ito ay humaharang ng mga basura sa mga tubig, daluyan ng tubig. Substantial po yung jump ng basurang nakukuha sa waterways. Ito po ay nasa 50 to
cubic meters per year. So, ibig sabihin po, before ng installation ng itong trash traps, meron pong around 20,000 cubic meter na nauuwi probably sa dagat, sa ilog, at sa iba pa pong daluyan ng tubig. Ilan naman sa mga lokal na pamahalaan patuloy na naghahanda ang Marikina City. Nakilala ang nasabing lungsod noong Setyembre 2009 nang manalasa ang Bagyong Ondoy na nagresulta sa matinding pagbaha maging sa mga karatig lugar at ikinasawi ng mahigit 600 mga katao. Gayunpaman, porsigido si Marikina City Mayor Marcelino Marcy Chodoro na unti-unting burahin sa isipan ng mga Marikenyo ang malagim na sinapit ng kanilang lungsod sa pamamagitan ng mga flood mitigation projects. Ayon kay Mayor Chodoro, puspusan ang kanilang dredging activity sa Marikina River upang mapalalim ito bilang bahagi ng preparasyon sa inaasahang pagpasok ng tag-ulan. Meron tayong dalawa ng natapos na pumping station sa Providence. Ang isang tinatapos ay ito ang malaking pumping station na to ay yung nasa boundary ng Tumana at ng Marikina. Drew, ang isa siguro naming indikasyon na nagiging maayos yung dredging ng Marikina River. Buhat ng Ulysses 4 years ago, yun yung huling baha na parang undoy ang nangyari sa Marikina, ay hindi na rin binabaha ang maraming lugar dito sa Marikina buhat ng panahon na yon. Pero kami patuloy pa rin ang pag-iingat, paghahanda at yung mga ganitong proyekto ay hindi pinapapayaan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na kanila na rin pinaghahandaan ang posibleng maging epekto ng nasabing weather phenomenon sa food supply ng bansa, lalo na sa bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, pinaghahandaan na rin nila ang La Nina noon pa nang maglatag sila ng preparasyon para sa El Nino. Kabilang anya sa kanilang mga tinututukan ng mga irigasyon at nagkakasa rin sila ng mga ipinamamahaging ayuda tulad ng mga binhi sa mga magsasakang maaaring maapektuhan. Bukod pa ito sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga concerned agencies gaya ng Office of the Civil Defense. Upon the advisory ng PAGASA, we prepared for strong to severe El Nino, which might affect more than 150,000 hectares ng palayan natin. So, as we prepare now for La Nina, we're also expecting na talagang we prepare for the worst. At kaya pinaghahandaan natin. Actually, yung mga irrigation systems natin, dual purpose yan. One is to bring yung irrigation water doon sa ating mga rice fields at doon sa ibang taniman. And secondly, ay maging daluyan din yan or drainage system na mga tubig na excess water palabas. So, very important na lahat ng ating mga main and lateral canals ay talagang maayos. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at wala mga nakabara para masigurado na maayos. Samantala, para sa siyasat team, bagamat mahirap kalaban ng panahon at walang perpektong prediksyon, ang tanging magagawa ng gobyerno ay maghanda. Ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at Bagyong Ondoy noong 2009 ay ilan lamang sa nagsisilbing aral sa lahat ng mga Pilipino. Bukod sa pamahalaan, mahalaga ring pangalagaan ng mga mamamayan ang kapaligiran, lalo na ang mga kabundukan at karagatan. Kasama na ang mga ilog at iba pang anyong tubig upang maiwasan ang mga sakuna gaya ng flash floods at landslides. Naniniwala rin ng team na ang lahat ng mga paghahanda para sa masamang epekto ng La Nina ay matagumpay lamang kung sasamahan ng disiplina ng bawat Pilipino, partikular sa pagtatapon ng basura. Sa ngalan ng Siyasat Team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Bakit ba pagka summer problema natin tubig? Pagka tag-ulan, ang dami-daming tubig, binabaha tayo. Parang bata pa ako, ganyan na problema natin. Kumusta mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus app, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Mari ka pang magpapremyo o manalo ng kagaya ng sapatos, telepono,
motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs. Lucky draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay nyo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play. Or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun, game responsibly! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Oras sa Pilipinas, 34 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng report. Mga records ng Senado pinapa-digitize ni Senate President Escudero. Mr. Senate President, aircon muna. Ang init-init daw dyan sa Senado. Alamin natin ang report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, mainit ba? Nung nakaraan, kasi nasira yung aircon. So parang may binili pang mga parts. Kaya umabot nga sa punto, di ba, na yung sa plenary session, may mga electric fan, ipay-pay. So dahil hindi pa naman daw agad makakalipat sa bagong building, kasi parang ngayon ayaw nang bumili dahil nga lilipat din naman daw na bagong building. Kaya sabi ni Senate President Escudero, matatagalan pa yung paglipat. So ang kanyang utos, bumili na ng bagong aircon para bumalik yung lamig at maging convenient ang pagtatrabaho ng mga senador at ng mga empleyado. So aside, bukod dyan, iniutos ni Senate President Escudero na i-digitize ang mga records ng Senate kabilang ang mga landmark laws at bumuo ng tracking app para madaling ma-access ng publiko. Kasabay ng kanyang inspeksyon sa bawat tanggapan sa Senado, hinatasan ni Escudero ang Legislative Records and Archive Services na pag-aralan ang digitalization ng mga batas, hindi lang simula noong 1987, kung hindi ang mas matagal ng mga polisiya. Kailangan din niyang ma-digitize ang Senate Journal at transcripts upang madali itong ma-access ng mga historian, researcher at ng publiko. Pinagutos din ni Escudero na tukuyin ang kahit 100 major law tulad ng Labor Code, NIPAS o National Integrated Protected Areas System Act, Intellectual Property Law at Local Government Code at ilagay ito sa tracking system o app na madali makikita ng mga researchers. Kasabay nito, nakita rin ni Escudero ang mga dapat ayusin ng mga equipment at pasilidad kasama ang air conditioning unit na ilang linggo na rin sira. Iginit ng senador na patuloy niyang alamin ang mga pangangailangan upang ma-improve ang kondisyon ng pagtatrabaho sa Senado para matiyak na maayos ang serbisyo nito sa publiko. At nabi nga niya na tulad ng kontra sa inaasahan, hindi pa makalilipat ang Senate sa bago nitong gusali. Ina-expect kasi kung hindi sa huling bahagi ng taon ay sa unang bahagi ng 2024. Ayon kay Escudero, walang may kasalanan kung mababala ang paglipat sa bagong gusali at binigyan din na ayaw niyang lumipat ang Senado na hindi sila handa. Mahirap niyang lumipat ng hindi handa dahil baka maapektuhan ang trabaho ng Senado. Pinakamagandang panahon daw ang paglipat sa bagong opisina sa sinigi adjournment ng Congress baka daw sa 2025. Sa kanya ring informasyon, wala pang parking area ang bagong Senate building. Tuwing Mayo, ang sinigi adjournment ng Senate at Kamara o wala silang plenary session sa loob ng 2 buwan. Sa ngayon ay magtsatsaga muna ang Senado sa inupahang gusali dito sa GSIS at ipaayos sa mga palyadong gamit gaya nga ng air condition unit. Ito si Patrol 9. Ate Celi, para ma-improve yung services sa Senado, kumusta? Nag-i-improve na ba ang relasyon niya dun sa Magnificent Seven ba yun? Yun ang dapat pa niyang ayusin. Ayusin niya yun. Pagkatapos niyan, kasi may di ba nga naging governor ng Sorsogon itong si Senator Escudero. Kaya ang dating niya para siyang administrator na hindi natin nakita yung inikot lahat, pati parking. At talagang naging usi siya. Gusto niya lahat
makita yung sitwasyon, ano yung dapat ayusin, ano yung dapat baguhin. Pero ang isa sa mas importante siguro niyang ayusin ay yung kanyang relasyon sa Magic 7. Para talagang smooth yung kanyang leadership, yung kanyang pamumuno bilang bagong leader ng Senate. Iyon. Sabi nga ng mga taong bayan, tama na ang drama. Trabaho na. Tama na. Oo, ganyan talaga ang buhay. Oo nga, kung sumamama ng mga loob, lilipas din yan. Yan. Huhupa din yung anumang sugat na dinulot ng pagbabago ng liderato ng Senado. Tama yung sinabi mo na yun. Lilipas din yan. Tama yan. Ate Sel, tama yan. Okay. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa hintilang metodong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tama na ang drama, tuloy ang trabaho. Isa bang report? Mga magsasakang Pinoy may bagong pag-asa na sa pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yun, tama yun. Alamin natin ang report ni Patrol 5 ay Yupaco. Kuya Aya, go! Nagpahayag ng pasasalamat ang grupo ng mga magsasakang Pilipino nang ratipigahan ng Senado at ng Kongreso yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act noong Miyerkules, Mayo 22. Ayon kay AGA Party List Representative Nicanor Briones bilang principal sponsor sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, na tama lamang na ratipigahan na ang nasabing batas sa Senado at Kongreso, at para lagdaan na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tiwala rin si AGA Representative Briones na matatapos na rin ang paghihirap ng mga Filipino farmers at consumers sanhi ng cartel, smuggling at iba pang katiwalian dahil malapit nang maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layunin ng panukalang batas na ipawalang bisa ang Republic Act No. 10845 o yung Anti-Agricultural Smuggling Act at magpataw ng matinding parusa para sa smuggling, hoarding, profiteering at pagbuo ng mga kartel ng mga produktong pag-agrikultura at pangisdaan. Mapapangalagaan ng nasabing panukala ang Estado mula sa mga economic saboteurs at mapoprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka. Ayon pa kay Briones na kahit anong gawing batas, ayuda, pondong ibigay sa mga magsasaka, walang mangyayari kung patuloy ang pagsasamantalahan ng mga smugglers, hoarders, cartel at profiteer o yung profiteers. At sa nasabing bill, isinasaad yung pagkakaroon ng National Council under the Office of the President. Nakasama sa Council ang 7 sektor ng magsasaka. May enforcement group na National Bureau of Investigation, NBI, Philippine National Police o PNP at Coast Guard. May special prosecutors at lifetime imprisonment ang parusa. 3 beses ang multa at non-bailable ito. Pwede rin mag-file ng kaso yung private citizen. Merong rewards sa tipsters o whistleblower mula 1 milyon hanggang 20 milyong piso o 20% whichever higher. Dagdag pa ni AGA Party List Representative Briones. Binigyan din pa ng pambabatas na hindi maaring isama ang Bureau of Customs dahil walang saysayang batas na ito tulad sa Anti-Agricultural Smuggling Act, dahil may mga provision ito na pabor sa mga smuggler, hoarder, profiteers at cartel, kung saan ang Bureau of Customs ang naunguna sa nasabing batas. Ayon pa kay Briones, walang saysay ang utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na habulin at panagutin yung mga sangkot sa smuggling ng agricultural products sa bansa kung naariyan pa rin sa Council ang bagong batas, ang Bureau of Customs, at walang masasampulan na masasampahan ng kaso. Ito sa Patrol number 5 ay pa ko para sa implementad ng lakas, DWIZ. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Kuya Aya. Doon sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Ito. Happy birthday kay Gab Contigino. Anak po siya ni Engineer Wenner. Engineer Wenner, happy birthday. Ilang taon na ba ang anak mo, ha? At so, doon sa mga nahihirapang mag-isip, ano po, nang ihahanda sa paparating yung mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Comeya. Mapa-anniversary, birthday man yan, o fiesta, o simpleng merienda, tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at lahat ng bisita. Ibig kong sabihin, Comeya 3Q Bihon ay masarap talaga. Ronda Pilipinas. Ready na ba kayo? Mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ng 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address, di mo na, lagyan natin slash. Pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang combination for today, sa letrang I, 17. Okay? I, 17. Okay? Abangan mamaya sa Balitang Bayan ng ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon, oras natin 8 minuto pa bago mag-11 in the morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy pa rin mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Hi! Magandang araw sa lahat ng mga taga-PCSO, sa mga opisina na nanonood at nakikinig sa atin sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Ayan, partner natin, lagi ang PCSO. Gusto nyo bang malaman yung mga requirements sa mga individual at korporasyon na nais maging partner ng PCSO? Narito po yung isang special report. Para mas marami mga Pilipino pa ang matulungan ng PCSO, nakikipag-partnership ang ahensya sa mga individual o korporasyon na nais magtayo ng sariling Lotto outlet. At simple lang ang requirements ayon kay Mr. Charles Cruz, OIC Division Chief 3 ng Northern and Central Luzon Department ng PCSO. Meron tayong mga requirements para sa mga nag-a-apply sa Lotto outlet kasi pwede dyan yung individual, pwedeng partnership or korporasyon. Ngayon, meron yan, i-flash back natin ngayon yung yung requirements. Yes. Yan, ang una, pag individual yung nag-a-apply, dapat siya Filipino citizen, tsaka at least 18 years old. Dapat, oo. Oo. Ang inaano natin, ang additional requirements sa site approval ay any 2 valid identification cards na ang isa doon, at least government-issued ID. Among sa tinatanggap natin, Angelo and Maine, yung national ID, postal ID, passport, yung UMID ID, tsaka driver's license. Marami namang benepisyo para sa mga magiging partners agent o korporasyon ng PCSO. Yung mga supplies, provided namin yun. Halimbawa, ikaw, meron tayong specific sales lang na
halimbawa, makikita namin na ganito na yung benta mo, ibabalik nyo lang sa amin yung spools ng mga thermal rolls natin, tapos pupunta tayo sa branch, i-replenish natin yung supplies ng outlet. Kasi parang magka-partner talaga tayo doon, hindi kayo bibili every time. Yung supplies talaga is part of being a lotto agent. You just inform us or... At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hoy, alam nyo ba ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Balitang sports naman tayo. Barangay Ginebra, abot kamay na muli ang Philippine Cup Finals sa 2024. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isang panalo na lang ang kinakailangan ng Barangay Ginebra San Miguel para makapasok sa finals ng 2024 Philippine Cup ng PBA. Naipanalo ng Gin Kings ang Game 5 kontra sa Meralco Bolts na may final score na 89-84 noong linggo, kung saan lamang ng isang laro ang Ginebra na may series score na 3-2. Nanguna para sa Ginebra si Christian Standhardinger na gumawa ng 34 points at 10 rebounds. Katuwang niya si Maverick Anmisi na may 13 points habang si Stanley Pringle at L.A. Tenorio ay may combined na 16 points. Para naman sa Bolts, nagpakitang gilas si Chris Banchero na gumawa ng 4 na magkakasunod na 3-pointers at nakapagtala ng 18 points, habang si Chris Newsom ay may 17 points at si Cliff Hodge ay mayroong 14 points. Susubukang tapusin ng Ginebra ang seryeng ito bukas ng gabi para umabante sa final round at makaharap ang San Miguel Beermen. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz! Anak ng veteranang aktres na si Eva Darren, kinundi na ang umano'y pambabastos ng fama sa kanyang nanay. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng sama ng loob ang isang nagngangalang Fernando de la Peña, anak ng veteranang aktres na si Eva Darren, dahil sa umunay pambabastos sa kanyang ina ng pamunuan ng FAMAS Award. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Fernando na hindi pala attend ng mga social events ang kanyang ina dahil gusto umano nito ang simple pleasures in life na pamilya lamang ang kasama. Ilang buwan na raw nakararaan na makatanggap ito ng imbitasyon sa FAMAS Awards Night at binigyan ng script para i-memorize sa pagpapresent na award kasama si Terzo Cruz III. Sobrang excited umano ng kanyang ina kaya't bumili pa ito ng bagong damit at heels at nagpa-hair and makeup pa, kung saan nagsama pa raw ito ng 3 apo at nagbayad ng tig 5,000 pesos per plate para sa pagkain. Worth it naman umano, lalo na at naging part din ng FAMAS ang kanyang ina nang manalo itong Best Supporting Actress noong 1969 para sa pelikulang Ang Pulubi kasama si Charito Solis. Ngunit noong time na magpe-present na raw ito ng award ay isang upcoming singer ang kasama ni Terzo paakyat ng stage at hindi ang kanyang ina at tuluyang nabaliwala na ito. Wala umanong maibigay na explanation ng PR officer ng FAMAS na laging kausap ng kanyang ina kundi puro sorry, kung saan maging ito raw ay hindi alam kung bakit ganun na nangyari at nagkaroon ng last minute change. Dahil dito kaya nag-decide umano ang kanyang ina na umalis na lang. Sinabi pa ni Fernando na napaka-rude, disrespectful, unethical at higit sa lahat, napaka-unprofessional ang ginawa sa kanyang ina. Inamin din ito na dumating sila sa puntong magsampa sana ng reklamo, ngunit sinabihan umano sila ng kanyang sister na isang Christian na ipabayan lamang sa Panginoon na nangyari na kanila namang ginawa. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng FAMAS. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda
Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayong magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, kahit kailan, hindi ka magiging tao sa mga taong ayaw sa'yo. O, di ba mong pansinin? O, di ba? Sasakit pa ulo mo dyan sa mga yan. Oo. Mahirap nga. Madaling maging tao, pero mahirap magpaka-tao. At yan, ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Think I did it again. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.